Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakahagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kwento ng pagkamatay ni Juan Bautista ang ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito. Si Juan Bautista ay boses na gumigising sa mga tao na gumagawa ng kasalanan. Yan ang ginawa ni Juan Bautista sa kanyang buhay, ang maging boses sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Binubulabog niya ng pangaral ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Binubulabog niya ang mga kalooban ng mga taong gumagawa ng mali para sila ay magising. Para magising. Isa sa mga binulabog at ginigising ni Juan Bautista ay si Haring Herodes. Gaya ng kanyang sinabi o sinasabi sa hari na paulit-ulit, hindi matuwid ang asawahin ang asawa ng iyong kapatid. Di ba malinaw yon? Hello? Kapag hindi mo asawa, huwag mong asawahin. Kapag hindi sa'yo, huwag mong kunin. Kapag hindi mo jowa, huwag mong jowain. Yan. Malinaw yun eh. Diba? Yan ang ginawa ni Juan. Binubulabog niya yung hari
Pero sa halip na magising sa pagkakasala, nagalit pa ang hari. Naku, yan ganyan, di ba? Sa halip na matuto sa mga pangaral, nagagalit. Nagtanim ang hari ng galit sa kanyang loob. At anong nangyari? Gusto niyang ipapatay si Juan. Di ba ganyan? Kapag ang tao, sinasabihan mo, nagagalit, nangangatwiran, nagdadahilan, makinig ka muna. Malibang sinasabi sa'yo, hindi ba binubulabog yung konsensya mo? Pero kadalasan ng tao, ang inisyal na reaksyon, magalit, mangatwiran. At gaya ni Haring Herodes, kinimkim niya yung galit kay Juan. Gusto niyang ipapatay ito sa sobrang galit. Gusto niyang patahimikin si Juan. Pero hindi niya magawa iyon. Dahil takot siya sa mga tao. Dahil kinikilala ng maraming tao na si Juan Bautista ay isang propeta. Pag ginawa niya yon, magagalit sa kanya ang mga tao. Sapagkat alam ng mga tao na walang masamang ginagawa si Juan. Alam ng mga tao na nangangaral lang si Juan. Kaya kahit gusto niyang ipapatay, gusto niyang patahimikin, hindi niya magawa ito. Pero dahil nagkimkim ng galit ang hari, nakahanap siya ng pagkakataon para mapatay si Juan. At ito ay sa pamamagitan ng ina ni Herodias, di ba? Katulad sa kasi sumayaw sa pamamagitan ni Herodias, yung sumayaw. Sasabi ko, ano kayang klaseng sayaw iyon? Ano kayang giling iyon na pwede ibigay ng hari kahit kalahati ng kanyang kayamanan at kaharian? Ano kaya yun? Hindi ba ganito tayo sa mga nagtatama sa atin, sa mga boses na naririnig natin? Kuminsan nga hindi na lang boses, hindi na literal na boses, pero yung konsensya mo na nagsasabing mali yan, di ba madalas hindi rin natin pinakikinggan? Mali yan. Makasalanan yan. Hindi tama yan. Lalo na sa mga taong nagtuturo sa atin, mga bata, yung mga magulang na nagsasabi sa inyong mag-aral, huwag nagmumura. Pakinggan nyo yan. Hindi nyo dapat winawalang bahala. Hindi nyo dapat yan, hindi kayo dapat nagbibingi-bingihan. Alam nyo, naalala ko nung bata pa ako, tuwing tinatama ako ng aking magulang, noon, naalala ko, lagi ako nagrarason. Hanggang sa punto na nagsisinungaling na ako para lang mapatunayan na hindi tama ang kanilang sinasabi. Pag sinabi ng nanay ko na, nag-aral ka na ba? At nanonood ka kaagad ng TV? Anong gagawin ko? Opo. Tingnan mo? Para lang mapatunayan na totoong nag-aral na ako, magsisinungaling pa ako. Pero totoo, hindi. Hindi. At kadalasan, yung mga pangaral na yon, tuwing hindi ko pinakikinggan, doon ako nagkakamali. Yung pangaral na yon, doon ko naranasan, yung pagkabagsak sa exam. Kasi hindi ako nakinig. Inuna ko ang TV. At nung bagsak ako sa exam, iiyak-iyak ngayon ako. Natatakot ngayon ako na sabihin sa magulang ko. At doon ko natutunan na dapat nakikinig. Hindi nangangatwiran. Dahil kapag nangangatwiran, walang kabutihang matututunan. Mga kapatid, sadyang may mga taong nagsisilbing boses para tayo ay gisingin sa ating mga pagkakamali. Huwag nawa nating itong patayin.
para maitama ang ating mga mali at pagkakasala, makinig. Makinig at sundin ang sinasabing pagtatama. Dahil ang unang hakbang sa kabanalan ay pagtanggap sa ating kasalanan. Tandaan nyo yan. Ang unang hakbang sa kabanalan ay tanggapin ang ating kasalanan. Dahil kapag walang pagtanggap, walang maitatama. Hindi tayo magiging banal kung hindi tayo matututo sa mga boses na nagtuturo sa atin. At para maitama ang lahat ng pagkakamali, marunong makinig at tumanggap ng pagtatama. Amen. Amen.